Hello everyone! This is Hermes Sunao of Mini Dino Park in Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, napapanahon po ito, no? Pag-usapan natin yung mga halamang nakakatakot, ano? Mula po dun sa kanilang itsura, sa kanilang traits, characteristics, minsan na talagang nakakapatindig balahibo yung mga talagang makikita mo sa kanila, no? At minsan ito po yung talagang kinatatakutan at pinangingilagan na makikita ng iba, no? Sa buong mundo yung halamang ito, no? Yan yung pag-usapan natin. Ready na ba kayo mga ka-MTP? Kasi kung handa na kayo, tutok na po. And we're back mga ka-MTP. At ayan nga po, hindi po ako nagpunta dito para makipag-away. Kaya po ako nandito para mag-vlog at ikwento sa inyo, no? Yung 7 halaman, ano, na talaga na mga scariest plants in the world. Yan yung tawag natin yan, ano. Babanggitin ko po sa inyo isa-isa yung nasa listahan natin, tas pakita ko siguro sa inyo yung itsura at kung bakit sila talaga kinatatakutan, ano. Isa-isahin natin yan, kaya simulan na natin sa unang halaman. Sa una po nating halaman, yung pong doll's eye, o mas kilala siya sa tawag na white painberry, no. Kakaiba po yung itsura ng halamang ito, no, dahil po dun sa parang mga mata-mata na itsura niya, no, sa kanyang mga stem. Actually, ang pangalan niya po is Actea tachypodi. Yan po, dahil dun sa kanyang mala-eyeball na itsura, no, at kita nyo po na parang mayroong tumikit na mga mata dun sa kanyang mga fresh na stem, ano, at mapula po yun na parang hanimoy marang dugo yung kanyang stem, no. Tapos kapag halimbawang itong halamang ito talagang nandiyan sa inyong tabi, parang merong nakatingin at laging nagmamatsyag sa inyo, no. Ang halaman pong ito ay matatagpuan sa mga kagubatan ng USA and Canada. Sinasabi po na ang halamang ito ay highly toxic sa ating mga tao at nagkukos po siya, no, ng cardiac arrest at minsan po humahantong sa kamatayan. Kaya marami po ang natatakot sa halamang ito. Ang susunod naman po nating halaman, ito po yung bleeding tooth fungus, no? Isang uri po siya ng kabote. Sinasabi po na mahiwaga ang halamang ito dahil pinaniniwalaang siya ay tahanan ng mga engkantada. Yes po, at ang mga fairy ay palagi ang pumupunta sa halamang ito at lumalapit. Kaya kung halimbawa pong makita nyo ang halamang ito, very magical at enchanted, pero hindi mo alam, sa kabila nito ay baka mayroon ng lumulukob sa iyo na mga engkantasyon, ano. Sa itsura naman ng halamang ito, parang may lumalabas na nakakadiring substance, ano, at yaki-yaki kung pagmamasdan, ano. Doon po sa mga butas niya makikita niyo po, ano, na parang nakakadiri yung lumalabas na likido sa kanyang mga katawan. Kaya po ito po medyo nakakadiri na nakakatakot ang halamang ito. Sinasabi rin po na para siyang dumudugong ngipin, ano, at kapag halimbawang nakita mo to, sisindakin ka niya at tiyak na tataas ang balahibo mo pag nakita mo ang halamang ito. Sa pangatlo naman nating halaman, ito po, madalas kong makita tong halaman na ito, no, at tinagurian siyang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. Ito po yung coarse flower, no. Sa pangalan pa lang, ano, parang ayan, tunog bangkay na, no, na parang nakakatakot yung halaman na yan, ano. Meron nga bang ano sa halamang ito at bakit kinakatakutan? Ang Amorphophallus titanium, yan ang pangalan ng halamang ito. Although before hindi siya ganun kasikat, pero dahil nga po dun sa kanyang napakalaking bulaklak, talaga namang tinagurian siyang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. At hindi lang po yan, ano, siya rin po yung halamang may pinakamabahong amoy. At ito po ay nag-a-attract ng mga carnivorous insect, ano. Dahil po ang talagang
itsura ng halamang ito ay medyo may kagandahan. Kapag halimbawang pagmamasdan mo, no, at nakaka-attract po yan sa mga flies and bees, ano, pati po sa mga beetles, ano. At sabi nga po, nag-a-attract po ito ng mga pollinator, ano. Pero kapag tititigan po dahil sa laki niya, parang magigimbal ka at parang iisipin mo na anong klase bang nilalang ito, no, na baka kumakain ito ng tao. Kaya po, minsan ang halamang ito ay talaga namang kinatatakutan, maging po ng mga bata, matatanda. Pero sabi ko nga po, mahiwaga itong bulaklak na ito dahil isang malaking attraction po siya, no? Kahit saan po siya makita, sa mga kagubatan, at kapag ito po'y nakikita, madalas po na pinagkakaguluhan, ano? Dahil nga po sa tindi ng amoy niyan na animoy nabubulok na bangkay o nabubulok na hayop na hindi kayang tiisin ng mga makakaamoy. Ang pang-apat naman po nating halaman, ito po yung brain cactus, no? Familiar kayo dyan, ano? Kasi dito sa Pilipinas, marami yan, ano? At lagi nating nakikita yung brain cactus. Kakaiba po yung halamang ito dahil nga po cactus siya. Meron siyang mga maliliit na mga tinik, no, sa kanyang katawan. Mammillaria elongata cristata, yun yung pangalan niya, no? Isa siyang crested na cactus, ano? Pag sinabing crested, yan po yung mga dikit-dikit, ano? Sa mga iba po, normal lang yan, ano? Pero katulad nga ng sinasabi nung kanyang pangalan, ano, mukha siyang utak, ano. At yung iba naman po, napapagkamalan po siyang human organ, ano, katulad ng mga bituka, no. Sa kabila ng ganyang itsura niya po, hindi naman po siya talaga dangerous sa human. Pwede po siyang ipang-display sa bahay, maging sa indoor office. Isa pong houseplants na talaga ng mga kapaki-pakinabang. Dahil po, sinasabi na malakas tong mag-absorb ng radiation. Ang panglima naman po nating halaman, yung black bat flower. So, ibang klase rin tong halaman na to, no? Pag titingnan mo siya, para siyang mga itim na animoy hugis, mga paniki, ano? Kaya po medyo nakakatakot. Alam nyo naman tayo, kapag halimbawang nakakita tayo ng mga paniki, parang ina-associates natin sila sa mga vampire, no? At mga Dracula. So, minsan nakakatakot, ano, kapag dadagitin ka sa mga movies nga po na horror, ano, madalas nating makita yung panakot, yung mga paniki, ano. At yan po yung itsura ng halamang yan. Takachantriri, yan po yung pangalan ng halaman, ano. Actually, makikita po ito sa mga tropical rainforest. Mga nakakakita po dito, napapagkamalan siyang mga pakpak ng paniki. Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, kung halimbawa medyo madilim na tapos makikita mo yung halaman na yan, ano, talaga namang paninindigan ka ng balahibo at matatakot ka dahil baka mamaya sagpangin ka, kagating ka, gaya ng mga napapanood natin sa horror movies, ano. Yan po yung black bat flower. Doon pa lang po sa itsura ng kanyang bulaklak, talaga namang kakabahan ka na. Kaya siya napasama doon sa mga nakakatakot na halaman. Sa pang-anim nating halaman, ayan ako, umaalulong na yung mga aso dito, no? Dahil siguro sa pinag-uusapan natin, biglang umalulong, ano. O, sige, pumunta na tayo at dumako dun sa ating pang-anim na halaman, ano, bago mag-alululang pa yung mga aso dito. Mukhang nakakatakot yung susunod nating halaman, ano. Ang pang-anim po nating halaman, yung snapdragon seedpad. Actually, yung seedpad po nito, yun yung talagang nagbibigay sa kanya ng kakaibang itsura, no? Antherinum majus. Yan po yung tawag doon sa halaman na yan. Tinatawag din pong dragon flower, yung halamang ito, no? Sikat siya sa mga garden plants. Nagmula po yung pangalan niya dahil sa animoy hugis na ulo ng dragon, no? At kapag po itong dragon na ito ay tinatigan nyo, para pong nagngangalit-ngalit yung kanyang itsura, no? At medyo kakaiba rin po, no? Na talagang hindi mo mawari kung talagang nakatingin sa iyo, no? Pero ang kakaiba po sa halaman na ito, kapag natuyo po siya at namatay, siya po ay nagmumukhang bungo.
Yes po, yung kanya pong skull na itsura, parang alam nyo naman pantakot din yan, yung mga bungo, yung mga kalansay, yung ulo po niya na bungo, yun po yung lumalabas at nagiging hugis nitong halamang ito, Kapag halimbawa pong papunta na siya sa pagkatuyo, ganyan po yung nangyayari at nagiging itsura niya. At sa panghuling-huli naman nating halaman, ito po yung cobra plants. Yan po yung tawag sa kanya, actually, ito yung mga takot sa ahas, dahil dun sa kanyang itsura, na para kang sasakmalin ng ahas, ganun po yung itsura ng halamang ito, Darlingtonia californica, yan po yung pangalan niya. Isa pong uri ito ng pitcher plants, California pitcher plants, yan po yung tawag sa kanya, carnivorous po siya, so kumakain siya ng mga hayop, yan. At yung pong malatube na itsura niya ng dahon na nag-e-expand po na parang nagiging hood, yun po yung talagang medyo nakakatakot sa kanya, kasi po parang nakadilang cobra na handang sumakmal at handang umatake, kaya po minsan kapag halimbawa po nakikita yung halaman na yan, medyo pinangingilagan, kasi baka iniisip nila na kagatin sila or merong ganyang factor sa halaman na yan, at yan po yung itsura niya na medyo talagang panghihinaan ka ng loob pag nakita mo, at matatakot ka talaga. Kaya naman yung iba iniiwasang ma-encounter ang halamang ito. So, ayan mga ka-MDP, meron pa ba kayong mga halaman na alam na nakakatakot na hindi natin nasama sa ating listahan, Kung meron po, i-comment nyo lang po dyan, at sabihin nyo po kung bakit natatakot kayo sa mga halamang minention nyo dito sa ating comment section, Yan po, mag-comment kayo sa baba. At salamat ng maraming sa inyong panonood ngayong araw na ito. At syempre, sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media account sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. Hanggang sa muli nating video, huwag kayong absent. This is Hermes Unaho, nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!